Budgeting is not restriction o puro pagpipigil sa sarili, discipline and control. I'd like to think it's also about being creative. Knowing how to pivot your spending para hindi mo na kailanganin galawin yung savings mo. I'm a mom of 3 and a breadwinner building a 60 million peso portfolio. As of July 19, ang total na gastos namin as a family is already 101,429 pesos. Ngayon, para matapos namin ng maayos ang buwan na to and still ma-achieve ang savings target namin, kailangan namin i-make sure na hindi nalalagpas sa 15,000 pesos ang magagastos namin until July 31. Unang-una gusto kong sabihin na 7 kami sa family at medyo naging magastos kami ngayong buwan na to compared to the previous months when we started the new budgeting system namin. Nagpatong-patong lang talaga yung mga expenses na hindi namin masyadong inaasahan. So for example, nagbago yung management ng water provider namin. So for the month of June, wala kaming binayaran. Nagpatong siya for June and July. Tapos ngayon lang namin na-receive yung bill. And then, meron kaming on-grid solar unit dito sa bahay. Kaso, hindi rin namin napansin na patay pala siya ng ilang araw. Kaya yung usual na 3,000 peso bill namin for 2 houses, ngayon, naging 4,800 pesos. Meron din kaming mga ibang everyday costs na napansin. For example, tumaas na yung presyo ng chicken dito sa palengke namin. Bulacan to, so medyo iba yung price nung ibang mga items dito. Meron kasi nabibilan na stall yung asawa ko na naging suki na niya, na ang cost lang ng chicken before, naglalaro lang siya sa around 130 to 150 pesos. Ngayong week na to, same stall, pero nagko-cost na siya ng 190 to 200 pesos per kilo. Isama mo pa yung maintenance ng motorcycle ng husband ko. Although meron kaming budget for that, hindi muna din namin binawasan. Sinama muna namin siya sa house buffer fund kasi kasya pa naman. And then, nag-start na rin ng school year, so yung 2 kids need their baon everyday. Actually, ang baon lang nila is tig 100 pesos sila. Yes, ganun lang kaliit. Nagpapadala ko ng baon na sandwich sa kanila everyday. Wala silang drinks aside from their water. So, they don't really spend a lot. And half day lang kasi sila sa school. Tapos, the rest of the day, asynchronous sila. So, dito sila for lunch and dinner. Ang naging pinakamalaking gastos namin for the month is the 14,000 pesos para sa routine checkups and gamot namin ng mom ko. Actually, kung isasama ko yung sa dad ko, siguro around 20,000 pesos. And also, yung na-mention ko before na I helped an uncle, so humingi sila ng pambili ng gamot and binigyan ko na din ng konting groceries. Pero despite all of those na mga added expenses namin, hindi naman kami nagpanic or kumuha ng pera sa savings namin. Kasi sa family, wala naman kaming na-record na unnecessary expenses for the month. Hindi naman nag-online shop yung mom ko or anyone in the family except for me. Kasi ako yung bumibili ng mga items kapag sinabi lang gusto nila or yung mga kailangan namin. And napaplano ko yun. So, i-schedule ko yun when we can. Kahit nga yung skincare ko may timeline. So, kaya pwede kami mag-focus sa mga bagay na pwede namin kontrolin. So, paano namin ma-meet yung 15,000 for the next 2 weeks? Actually, yung kinakain talaga namin sa araw-araw and yung variable expenses, it's around 1,000 pesos. So, kung meron kaming hindi na-include doon, possible pa rin siya talagang mag-exceed sa 15,000 pesos. Pero ito yung mga ginawa namin na 3 things para hindi na kami lumayo doon sa budget namin. So, first, nag-meal plan na kami for the next 2 weeks. Nilista ko na siya for my husband. Nag-focus kami sa pork. 2 lang yata yung days ng chicken kasi nga pag chicken, may buto pa. Kasi doon din sa stall na binibili niya, parang nakabili siya ng 200 pesos per kilo na pork. Yan. Variable yun. Hindi yun available every day. So, ibig sabihin nun, mas nag-focus kami sa pork steaks, adobo, homemade pork patty, yung mga ginagamitan ng ground pork. Kasi mas sulit yun, pwedeng magkaroon ng extenders, walang tapon. Tapos, para sa solar machine, nagkaroon kami ng scheduled system check. So, everyday sinama na ito ng husband ko sa routine niya para i-make sure na it's working everyday at hindi na maulit yung nangyari last month. And yung dalawang yan would enable us to protect our savings. I guess yung something I'm very proud of lang is matatapos na yung housing loan namin next month. Alam ko, nasabi ko na to before na nakatabi naman na talaga yung pera doon, na nakalaan na naman siya sa bank and kinukuha na lang siya doon sa bank. Pero ang ginawa pa rin namin sa kanya kasi recently is nilalagay pa rin namin siya doon sa budget namin para hindi na namin magalaw yung pera sa bank kasi ininvest na namin siya. So sinama namin siya doon sa household budget, yung cost ng loan which is 22,000 pesos per month. So meaning by October wala na kaming liability except for 1 phone installment na worth 2,800 pesos. Kaya mas magkakaroon kami ng cash for our investments. Ginagawa ko tong budget update na to weekly or mid-month depende on how relevant it is para sa flow ng project and para ipakita how we are trying to be more creative in making sure na we are achieving our goals. Always remember na kapag nagbago ang mga gastusin mo in the middle of the month, huwag mo agad iisipin na failed na yung budget mo kasi may time ka pa naman to adjust para ma-meet mo pa din yung goal mo for the month. And that's the update for today, group mates. See you on the next one.